Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan sa mga Martes. Duwa ka konektadong operasyon sang CIDG sa Pavia, Iloilo, nagtublag sa pila ka residente kag kapulisan. Lalaki nga nagabisikleta ginlambatan kag ginsulod sa salakyan. Samtang babae ginapahayag ginabdak sang nagpakilala pulis sa Pavia, Iloilo. Pagpangawat sang lalaki sa computer shop sa Bacolod City, nahulikam. 3 ka magulutod kag 2 ka magpakaisa, nagrambol sa Patnongan Antique. Samtang mga minor de edad nagrambol man sa Banwasang Tibiao. Simbahan kag progresibo nga grupo handa na sa patigayunon nga rally buwas sa Iloilo City. Kag 80 anyos nga lolo, ginkabiliban sa iya dance moves kag abilidad sa circus ball juggling. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Malantang kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang balita, nagabisikleta nga lalaki ginlambatan kag ginsulod sa salakyan sa Pavia, Iloilo. Samtang babae ginapayag ginabdakban sang nagpakilala pulis sa Amumanya, Banwa. Apang 2 ka insidente, lihitimo kuno nga operasyon suno sa CIDG Iloilo. Yaring balita. Las 6:25 kagabi, sang napuwag ang pila ka residente sa Barangay Cabugao Sur, Pavia, Iloilo. Ini matapos nakabati sang lupok sang pusil. Sa investigasyon sang Pavia Police, ginlambatan sa isa ka salakyan nga duwag pula ang lalaki nga nagabisikleta. Nagpukutay ang lalaki kag ang mga naglambat sa iya, tubtob na batian ang lupok. Ginpasulod sang 2 ka persona ang lalaki sa salakyan kag ginbili ng bisikleta. May dugo pa nga nakitaan malapit sa bisikleta. Tanang hospital no sa city sa Santa Barbara kaga diri sa Mayungka nag-coordinate kita. Negative gid ang feedback sa mga hospital nga wala maging dalang biktima. Matapos lang ang 15 minutos, Las 6:40 sang gabi, sang ginapahayag na tabo ang pagpangabdak sang isa ka lalaki sa babae sa gwa sang isa ka convenience store sa Barangay Purok 3, Pavia. Buligan pa kuntani sa mga bystander ang babae, apang nagpakilala kuno nga pulis ang nagapugo sa iya nga lalaki. May salakyan na nga puti kag maroon na daw pula. Nang pala palapit no upod gid diri oh. Tapos sa mga nagambala sila nga sir, may problema pulis ni. Una nga ginpadalman sa Pavia Police nga may kang tanan sa iligal nga droga ang 2 ka insidente, bangod anay preso ang 2 ka persona bangod sa pagkaimbulbar sa illegal drug trade. Na-subject siya sa bayba sa 2013. Tapos sa 2017 nagwa siya. O sa nakagwa na siya, wala naman kami sa drugless namon. 2024 nadakpan siya together with her friend sa Barangay Anilaw. Ginpagwa siya 2025 kay manugbata na. Apang ang ginapaligban ng mga suspect sang Pavia MPS, mga operatiba gani sang Criminal Investigation and Detection Group nga nagpatigayon sang lehitimo nga operasyon. Apang pagklaro sang CIDG, hindi drug bypass kundi operasyon kontra illegal nga armas ang ilagin patigayon. Subject sang ila operasyon sa Barangay Cabugao ang 45 anyos nga si Mark Alarcon. Nakuha ni isang 38 caliber revolver, 100 pesos nga bypass money, kag 3,400 pesos nga budol money. Pagklaro sang CIDG, hindi si Mark ang natiruhan kundi ila personal nga aksidente na pilasan sa DL sang naglupok ang iya nga service firearm. Nag-declare kami nga pulis kami ang senaryo sang nga sa Baklanay. Doon nagpukutay. Lawig ang pukutay. Before sang pukutay palang tudaan, before sang accidental firing, damo na mga pilas ng mga gas-gas na sa dahon. Pag secure na namon sa subject na si Mark, gindala na lang namon for security reasons. Preso na karon si Mark sa CIDG kag magapangatubang sa paglapas sa illegal possession of firearms. Pahayag sini sa news team. Nauya naman para sa pamilya ko. So, tanimintindihan nilang sorry sa problema na ginatag. Lakip man sa operasyon sang CIDG si Jean Stephanie Gilliam, ang babae nga ginpasakay sa salakyan sa gilid sang plaza sa Pavia.
Apang ginpapauli ini kagabi matapos wala man makuhaan sang pusil. May ara sa nga transaksyon sa among confidential agent. Galing kay doon nag-resist siya, doon nag-reaction, doon nagpukutay sila. Gina-verify naman sa Police Regional Office 6 ang gintuwad ni Steph sa Pavia Police kay nasangaga ngang natabo ang hindi abduction kundi away nila sang iya ex-boyfriend. Sunod sa Pavia MPS, las 11 na sang gabi nag-coordinate sa ilang CIDG. Apang depensa sang CIDG, may nagkakaigong koordinasyon sila sa Pavia Police antes ginpatigayon ang operasyon. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Pagpangawat sa sulod sang computer shop sa Bacolod City na hulikam, si Aileen Pedreso nakatutok. Sa kuwas ng CCTV, nagsuhot ang lalaki sa roll-up door. Nagpanilag pa ang lalaki sa palibot. Sang nakatsyempo na, ginpalapitan na niya ang circular saw sa ibabaw sang lamesa kagintaban. Sa isa pa kaanggulo sang CCTV, makita ang pagwas ng lalaki, bit-bit ang ginkuha nga gamit. Nagdiretso siya sa nakapark na tricycle kag madasig na nagpalagyo. Natabo ang pagpangawat sa isa ka computer shop sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Natabuan nga nagpanyaga ang mga nagabantay sang nagsulod ang kawatan. Ibalido relibuan ay kami sa pagpanyaga. Ginsiraman na mo ng roll up, half, gapalipod di sa ma'am sa aircon nga gatindog. Blind spot na sa tawo di sa tubang ma'am. Nabilin sa sulod sang shop si Stephen apang wala nakatulupangod sa pagsulod sang kawatan. Amo to nga time, daw kami kabalo nga may mga gamit, pada bala nga nabutal lang sa lamisa, wala na imo sang pod namon. Kay nanyaga, baliga troubleshoot ko computer. Nagabalor sang 10,000 pesos ang ginkawat nga circular saw nga gamiton pakuntani sa pagpangutod sang kahoy. Natultulan sang kapulisan ang ginbaligian sa duwa ka mga sospek, rason nga nabawi ang gamit. Nakita sa CCTV ang mga personalidad, tapos gintry nga malocate kung sa di nila possible mabaligya. Kag ang dito nakita sang owner, tuwagin balik man ang sang nakabakal. Padayon pa nga ginapangita ang duwa ka mga sospek. Panumdom sang kapulisan agud malikawan ang pareho nga insidente. So tani, hindi naton pagbabayaan nga naka-open ang mga pertahan, ang aton mga bintana kung may mga valuables kita dira sa sulod sa atin sa bento o sa balay. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Tatlo ka magulutod kag duwa ka magpakaisa nagrambol sa Patnoon Antique. Samtang mga minor de edad nagrambol man sa Tibiao Antique. Yaring balita ang aton gintutukan. Makit-an sa sininga video ang pagpulita pungol sang tatlo ka kalalakihan sa duwa ka lalaki. Apisar nagkalatumba ng duwa, padayon gihapon nga ginapulian sang tatlo. Natabo ang insidente sa highlights ang fireworks display sa Patnoon Antique Domingo sang gabi, Pebrero 22. Sa investigasyon sang Patnoon Police, nagapusta sa ruleta sa perya si alias Arman, 25 anyos. Aksidente ininego sang siko ni alias Jeffrey, 21 anyos. Bangod hubog na si Jeffrey, ginkompronta niya si Arman. Sang wala magintindihan ay nag-away ang duwa tob-tob na pauntat man. Medyo nakainom to ang nakaigo siya, limbong puntaya. Sa wala na sila ng sindihan ay nagsumbaganay na dason. Sang naglakat na si Arman, liwat ini ginaga si Jeffrey. Nakitaan sang duwa ka utod ni Arman nga ginapulian ang ilang utod rason nga gintapungol si Jeffrey. Nadalahig nila ang pakaisa ni Jeffrey sa gamo. Napilasa na magpakaisa nga taga San Pedro San Jose Antique. Samtang ang tato ka maglutod, taga Barangay Tamayok, Patnoon Antique. Ginpatawag sa police station kag sa barangay ang magtimbang nga bahin. Kag natigayon ang pag-areglohanay. Makitaan sa video ang paglinupad sang inumol sa tunga sa mga lalaki nga menor de edad. Iniapisar nga ginapunggan na sang iban nga residente. Kuha ang video sa Barangay Poblacion Tibiao Antique sang Pebrero 21 sa Barosang hapon. Wala na gindetalya sang Tibiao Police ang insidente. Apang ginapahayag, pagpangimon ang ginhalinan sang gamo. Sa ulihi, nag-areglohan naman ang magtimbang nga bahin. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kontra korupsyon kag political dynasty mangin sentro sang hublang protesta kag prayer rally buwas sa Iloilo City kadungan sang ika-40 nga anibersaryo sang EDSA People Power.
Si John Sala nakatutok live sa Haro Plaza sa Iloilo City. John. Kim, pagkontra sa korupsyon kag political dynasty ang maging sentro sa ikatlong hugnat sang trilyon peso march kag prayer rally nga patigayon buwas nga adlaw. Preparado ng mga tarpaulin pati ng mga bayuon sang linibo kag napaabot kang mga bakigbahin sa ikatlong hugnat sang trilyon peso march kontra korupsyon buwas. Sino kay Monsignor Militon Oso sang Haro Archdiocesan Social Action Center, una ang mga patigayon sang serye sa mga aktibidad ng mga progresibo nga grupo sa atubang sang Iloilo Provincial Capital. Kag pasado alauna, magahugpong ang duha ka grupo sa St. Clement's Church sa La Paz kag mga prosesyon padulong sa Haro Cathedral. Tungod ginahanduraw naton ang EDSA. In EDSA was a prayerful event. So gintinguhaan sang Social Action Network nga kambyuhon ang dagway. Sabay nung may mga speeches like EDSA, this time we will pray. Especially the praying of the rosary kag ang procession. Magluwa sa pagkontra sa korupsyon, ang pagpamatok sa political dynasty ang isa man sa mga kausa sang grupo. Tayo ang people power laban sa korupsyon at dinastiya. Sa gihapon, ginabit-bit naton ang aton advokasya batok sa makaulugot, makahuluya nga graft and corruption angot sa flood control projects lang. Pero gusto namon isugpon ang problema naton sa political dynasties. Pahayag sa Secretary General sa Kabataan Panay nga kabay nga gamiton sa mga pamatadon ng inigation agut ipabutsyag ang ilang mga sentimiento kontra korupsyon. May ara kita sang oportunidad pagid nga ipamalas, ipakita kung ano ka isog ang mga pamatanon nga baguhon ang garok nga sistema nga may ara kita subong. Buwas ang ika-40 ang anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Diyon nga nagmarka sa kasaysayan sang pungsod bilang pamaagi agut mapahalin sa pwesto si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Isa sa mga naka-eksperyensya sang EDSA People Power Revolution ang Ilonggo Radio Broadcaster nga si Francisco Ompoy Pastrana. Nga sa among ation na destino sa Metro Manila kag nag-cover sa mga aktibidad sa EDSA. Ang papel that time sang media sa ato ka bukat no kung nakapinpakon nga cover ka kag bisa may makomento ka nga lain sa sa pamadinan sang kalabanan kadi ang mga Marcos loyalist gigapon mo. Luyag kuntani ni Pastrana nga mapadayon sa mga Pilipino ang naumpisahan sang tion sang EDSA People Power Revolution nga pagpakigbato kontra korupsyon kag diktatorya. Kung naging siguro mapanugyan ang mga kabataan subong tunan nyo ang history sa inyong mga katigulangan kag tunan nyo kung anong matutuod nga pagpalangga sa atong pungsod bilang isa ka Pilipino. Kim, bangod nga mayara sang mga permit ang mga grupo nga magapatigayon sa mga aktibidad buwas, suno sa ICPO hindi sila magpamalabag sa ining mga aktibidad. Sa baylo, nagpasiguro sila sang kalinong kag katawhay. Kim? Madamogin nga salamat, John Sala. Mga kapuso, sa sulod sang 24 oras, nakarecord ng VVOC sang 21 ka volcanic earthquakes sa Bulkan Calaon. Laki pa ni sa masobra 50 nga na-record matapos ang explosive eruption sang Pebrero 19. Ang pagtayog sa bulkan resulta sang paghulag sa idalom para makasaka ang volcanic gases sa ibabaw. Makabig nga kalmado ang bulkan sunod sa VVOC. Apang padayon nga ginapaalerto ang mga nagaistar sa palibot sang bulkan. Tungod inino sa may kulang o pagsaka sa volcanic fluid sa idalom, so pwedeng magmatic or pwedeng volcanic gases nung so ini ginabukan niya para makasaka siya sa surface ni ang saka volcan. After sa eruption naman wala na kita may record ng mga na similar events. Arestado ang 4 ka mga persona matapos madakpan sa drug buy-bust operation sa barangay Maya, Balasan, Iloilo. Ginkilala ang nagkaladakpan kanday alias Bemboy, alias Domeng, alias Carlo, kag alias April. Nakuha sa ila ang masobra 14 million pesos nga balor sa suspected shabu, kag pusel nga 38 caliber revolver. Si alias Bemboy ang ginakabig nga isa sa pinakadako nga drug personality sa Quinto Distrito, kag may koneksyon sa pila ka mga drug personality sa Metro Manila. Nagaserbi naman nga runner sini si alias Carlo.
Pila ka bulan nga ginpaidalom sa surveillance ang mga nagkalatakpan antes nakasa ang operasyon. Naglabot sa 1 million pesos ang balor sa suspected shabu nga na-recover sa mga katapos ang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Barangay Lopez, Haynaharo. Arestado sa operasyon ang 3 ka mga ginakabig high-value individual sa illegal drug trade. Ang mga ini ang ginalakipan na alias Nonoy, alias Tonggay kag alias Dave. Ang mga arestado ang nagapangatubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patay matapos ginlabos ang binangon ang 73 anyos nga si alias Roberto sa Barangay Kaburian, Sibalo, Mantique. Ang sospek hinablos man lang sang biktima nga ginkilala kay Roderick. Sa investigasyon sa kapulisan, nagasinggitan ang biktima samtang ginalagas ang binangon ng amay sa sospek. Napugtawan ini sa sospek kag ginagaw ang binangon sa biktima kag ginlabo ini isang pila ka beses. Patal nga pila sa agtang kaguya ang naagom sa biktima. Hindi maayo ang relasyon sa magamay sa biktima suno sa kapulisan. Naaresto ang sospek kapang gin-release matapos mag-lapse ang reglementary period sini. Wala man sa may mapasakas ang reklamo batok sa sospek, bangod solo nga nagapangabuhi ang biktima. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Masobra 30 kabaligyaan sa Barangay Elihis, Bacolod City na talana nga i-demolish sang LGU. Ini ang gintutukan ni Eileen Pedreso live sa Barangay Elihis, Bacolod City. Lin. Kim, talalupang doon sa aton nga likod, madamo na sa mga manugbakal ang nagahapit diri sa merkado sa Barangay Alihis. Apang pila na lang kaadlaw ang mga vendors ginapreparar na para sa patigayunon nga demolition. Duha ka tuig na nga nagabaligya sa mga pagkaon kag utanon si Bernadette sa dalan sa Barangay Alihis. Sa 30 ka tuig na trabaho bilang vendor, ini na ang pinakadugay niya nga tinero sa pwesto bangod sa masami sila ginapahalin. Wadari kuya ga depend. Di wala kami ano man lang ng pensyon ka jutay. Pareho ka lang na nga daw ginalagas ka kundi ka makadto naman daw kabudlay gid ya ilain gid yang may permanente. Naanda na sa iya mga suki ang pwesto ni Presi, gani bentaha ini para sa iya. Pabor gid sa amon, hindi kami mabasa, ang init, basa, hindi kami bala maulanan, inita na sa agwa. Pagtapos ang amon mabaligya, makabaligya kami sa insakto. Hindi nga mahimos kami nga alsa balutan kadto. Apang ginkumpirma sa Bacolod City Legal Office nga natalana nga i-demolish ang pwesto sa mga manugbaligya sa Alihis. Ini bangod makabig nga illegal structures o kung nagasablag sa dalan. Hindi man mag-take action ang City Legal if aran sila sa tsakto na lugar. Ang ila posisyon now is hindi kanya tsakto. Ginisyuhan na sa notice to vacate ang mga vendor. Wala pa gindetalya sa LGU kung saan o patigayunon ang demolisyon. Nagahingyo ang pila ka mga manubaligya nga hatagan pa sila sang duga nga inadlaw. Samtang wala pa kami bala butangan sila sa amon. Diri lang kami anay, kapangayo lang kami sila nga diri lang kami anay mabaligya. Wala mo kami gahimo isang mga lain di. Gabaligya man lang kami di mo. Ang walang gitatani nga gaaman kami nila tsansa nga kami di mga vendor nga mapadayon lang kami di gyapon anay. Plano sa barangay officials nga magpakigangot sa LGU. Nga mo lang niya, ginapangayo nga ang ina, gitindugan, hindi man niya dalan nga siminto. Naging kamudar namon, i-consider lang tani anay nga ang livelihood sang amon nga vendors, makabaligya man ta. Kaya nga ako nga gina-appeal ko. May special permit ang vendors, apang para lang sa Paskwa, suno sa isa ka konsihal. I think the Christmas season that time. So, they were given special permit. Actually, nakaistoryahan ay kami na sa una ni Kapitan, no? Di amo nang akong suggestion sa ila, pangita kamoya sang lugar nga i-declare ninyo nga market sang barangay. Sa karon, Kim, masako na ang barangay sa pagpangita sang lugar nga masayluhan sa mga maapektuhan nga mga vendors. Balik sa imo, Kim. Madamong nga salamat, Eileen Pedreso. Mga kapuso, sa pag-umpisa sang confirmation of charges sa hearing sa kaso ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ginpresentar sang ICC prosecution team ang pila ka pahayag, interviews kag speeches ni Anay Presidente Duterte.
Ang mga ini ang ginapahayag makapamatuod nga may intensyon sa pagpatay ang anay presidente. Wala nagtambong si Duterte apang ara ang iya defense team sa pagpanguna sa iya lead counsel nga si Attorney Nicholas Kaufman. Ginsambit naman sang ICC prosecution team sanday Senador Ronald Bato de la Rosa kag Senador Bongo bilang ginatudlo mga co-perpetrator ni Duterte. Si De La Rosa ang Santo Anay Davao City Police Office Chief samtang si Go ang anay aide ni Duterte. Akon apang kumpiyansa ang abogado ni Duterte nga magadaog sila sa kaso sa International Criminal Court. He has no order because he's frankly not holding out any hopes and not expecting anything too great. We assure him that we've read the evidence and that we're convinced that we can put on a good show for him, and that's what we will do. I don't think we're going to lose the case. Tiangge sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz, ginsulod sang kawatan, mga sigarilyo na taman. Samtang pagpangawat sa motorsiklo sa Barangay South Baluarte, Molo, nahulikam. Si John Sala nakatutok. Makita sa siningang CCTV footage ang lalaki nga hinali na lang nagsulod sa Tiangge sang pamilya Tanguan sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz sa Iloilo City Domingo sang hapon. Kasubo nga may ginapangita ini sa sulod sang Tiangge, kag kilayon man ini nga nagwa. Ulihin na talopangdan sang tag-iya nga kawatan gali ang nasambit nga lalaki, kag gintaban sini ang ginabanta 5,000 pesos nga balor sa mga sigarilyo. Sang ginlantaw sini ang kuha sa CCTV, dito lang diyan nahibaluan nga ginsulod na gali ini sang kawatan. May person of interest ng Iloilo City Police Station 8 kag suno sa hepe, gabunan nga kawatan ng sospek. Tagilido siya, sir. So bag-o lang siya, sir, no, based sa nakita namon sa amon nga sa siras namon, na dito nakita namon nga bag-o lang siya naka-bail sa kaso niya man nga pagpangawat sa sa city proper. Hindi residente sa among barangay ang sospek. Sa Barangay South Baluarte, Molo naman makita sa CCTV footage nga ini ang pagpalagyo sang lalaki sakay sa ginkawat nga motorsiklo kahapon sa kaagahon. Ginpark sang tag-iyang motorsiklo sa igat sang dalan, bangod temporaryo ini nga nagapuyo sa balay sang iya-abyan sa barangay. Suno sa Iloy sang iya-abyan alas 10 pa lang sang gabi, nagpakadto pa kadin kuno ang sospek sa lugar. Para siguro yung distrong karya na bala para makuha yan na matamat yan na amo to pag-abot to sang alauna 17 dito na siya nagpanaog kag nakuha ya gid. Nagpaiway na magpa-interview sa news team ang Iloilo City Police Station 4 samtang padayon pa ilang investigasyon. Apang suno sa investigador, may yara na sila sa person of interest. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Ulihi nga nakitaan nga mayupod nga lalaki sa Arevalo Plaza si Aurelio Diaz Jr. Ang lalaki nga nasapuan patay sa Barangay Soc Arevalo sang nagligat niya simana. Inisanto sa pila ka persona nga naistorya sang kapulisan. Las 10 sa gabi tubtob las 12 sang tunga gabi kuno nagupdanay ang duwa antes sa sapuan ang bangkay sang biktima. Ginakabi nga person of interest ang lalaki nga tason, medyo mailom kag ginabanta 35 tubtob 40 anyos. Wala nagaandar ang mga CCTV malapit sa plaza sunod sa kapulisan. Ginahibalo pa sang kapulisan kung diin gamiton sang biktima ang ginaplayan niya loan. Ginkumpirman man sang kapulisan nga sa lugar mismo ginlampusan patay ang biktima kung sa diin nakitaan ang iya bangkay. Kita sir panawagan sa uli nga upod ni Sir Aurelio kay ginalantaw naton siya sir ang makasugid kung ano man matulod-tuod nga natabo, hindi man kita kakonklud nga siya ang suspect. Mga kapuso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. May panibagong nga instrumento si Metana. Paano bala niya inigamiton? Ano bala ang epekto sini sa mangin kapalaran sa mga sangre? Bantayan nila 8:05 PM sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang amat-amat na nga nagaklaro ang investigasyon ng Joey. Ano pa bala ang matukiban nila batok sa ilang mga kaaway? Bantayan nila sa Never Say Die 8:55 PM sa GMA Prime. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, naghinay na ang hangin amihan gani mainit kag mapaang ang syempo sa dako nga bahin sang pungsod. Easterlies ang mainit nga hangin
nga nagikan sa dagat Pasipiko ang naga-eksister kag nagapanguna nga weather system. Bisan naghinay ang amihan, temporaryo lang ini suno sa pag-asa bangod posible mayara sa pagbag-o nga pagdapya sa amihan sa masunod nga inadlaw. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Aklan, Antique, kag Capiz, pati man sa ibang pangabahin sang Negros Island Region. Arestado ang 21 anyos nga tattoo artist nga si alias Aswang matapos ginserbihan sang search warrant sa Ilabalay sa barangay Baybay, Makatuaklan. Na-recover sa suspect ang 45 caliber revolver, airsoft gun, kag break type 12 gauge shotgun kag mga bala. Nakuhaan man ini sa isa ka sachet sang suspected shabu kag mga drug paraphernalia. Suno sa kapulisan, wala sa nagakaigo nga dokumento ang mga armas nga na-recover sa suspect. Base sa payag sa otoridad, ginagamit niya ang mga armas bilang proteksyon sa pagbantay sa ilang propiedad. Mga pangatubang suspect sang reklamo nga paglapas sa Republic Act 10591 kag Republic Act 9165. Arestado ang 5 ka persona bangod sa illegal nga pauwak sa barangay Santa Teresa, Hordan, Guimaras. Ginkilala man ang kaladakpan kaday alias Ayan, alias Rex, alias Robert, alias Jesmar kag alias Ronnie. Nakuha sa ila pag inakop ang 4 ka manok nga pangpauwak, 5,200 pesos bet money kag improvised cockpit ring. Mga pangatubang maini sa reklamo nga paglapas sang Presidential Decree 1602. Patay ang 50 anyos nga rider nga si alias Ricky, samtang pilason ang angkas sini nga si alias Jolly, 21 anyos matapos makabunggo ang ilang motorsiklo sa isa pa ka motorsiklo sa barangay Mansilingan. Suno sa kapulisan, nag-overtake ang motorsiklo ni alias Ricky sa isa pa ka pribado nga salakyan. Rason nga nakabunggo sa isa pa ka motorsiklo. Patal nga pila sa ulo ang naagom sang rider. Mga kapuso, sa edad sang inyong mga lolo kag lola, anong pabala ang sarang nila maobra? Sa Iloilo City, proud kid ang mga anak kagapon ni Lolo Jose. Samtang ginalantaw ang iya dance moves. Pero si Lolo may props pagali nga dala. Ini ang iya mga bola. Alin sa pagtindog, amat-amat ginagapungko ang posisyon ni Lolo kag ginpakita ang iya abilidad sa circus ball juggling. FYI mga kapuso, si Lolo, 80 anyos na. Sekreto kuno ni Lolo amo ang pag-ehersisyo. Kuha ang video sang nagtambong si Lolo sa isa ka event. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas. Bugos nga persa para sa mas dakong amisyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.